Kaya marami nang nakakapasok na kalamidad dito sa Las Pilipinas dahil tinatangkilik ng mga gobyerno ang mga ire at filibustero na siya naman kumakalaban sa aming mga fraile. Está ofendido, Padre Damaso. Baka nakalimutan mo que soy un funcionario del gobierno. Entonces, que teniente, no me importa. Ito ang tatandaan nyo kapag nakadesisyon na ang fraile, kahit na ang hari o kahit na yang si general ay walang magagawa para kontrahin ang mga gusto ko. Kabalyeros, hindi natin kailangan pagkatulunan ng mga bagay na magdudulot ng mas lalo pang hindi pagkakaunawaan ng pagitan natin ng lingkod gobyerno at mga private. Magandang gabi sa iyong lahat. Ikarangal ko ipakilala sa inyo si Senyor Crisostomo Ibarra, ang anak ng iyong yumaong kaibigan. Bienvenido de nuevo, Senyor. Ikinagagala kong makita ka muli, Don Ibarra. Gracias, senyora. Andito pala ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kamusta ka, Padre? Patawad, ngunit nagkamali po yata ako. Ang buong akala ko'y kayo po si Padre Damaso. Ako nga si Padre Damaso, pero nung ka naging matalik kong kaibigan ng iyong ama. Senyor Ibarra, 7 taon kayong nag-aaral sa Europa. Mabuting hindi niyo nalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit kailan hindi ko malilimutan ang aking bayan. Anong ibig mong sabihin? Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano, kailan o ani ang totoong dahilan kung ano ang rason kung bakit namatay ang aking ama. Don Ibarra, saan ba kayong parte sa Europa? Tila hindi yata kayo nakatatanggap ng telegrama. Ipagumanhin ninyo mga ginoo at ginang. Pero para hindi na maging malungkot ang ating usapin, lalo na nandito tayo sa masayang paghahapunan. Ito na lamang ang iyong sagutin, Senyor. Anong mga nakatangi-tangi sa mga bansang iyong napuntahan? Ito ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Naumin ang dila ng tao na para bang isang pipi. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o kahirapan ng mga mamamayan sa isang bayan ay katimbangan lamang po sa kalayaan nito o di kaya ang kawalan nito. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong naroon sa Europa, ang laki ng ginulgol mo at iyan lang ang iyong natandaan sa tagal mo ron. Huwag po sana kayong magtaka kung ganyan na lamang ang pagtrato sa akin ng iginagalang na nating kura. Noon pa man ay ganyan na siya maglambing. Simula noong kami mga musmus pa lamang. Naalala ko pa noon, Padre, noong malimit ko palang bisitahin ng aking ama para sumali sa hapunan o tanghalian. Una pina. Ipagumanhin ninyo, ngunit kailangan ko na magpaalam sa inyo. Mag-inom na lang po tayo, alang-alang sa Las Pilipinas at Espanya. Salud! Nakita ninyo kung anong ugali ng binatang iyang. Nakatungtong lang sa Europa, naging palalo na el estupido. Luerie Primero. Buenas noches, Senyor. Buenos noches, Teniente. Inutusan ba kayo ng Fraile para huliin ako? Hindi, Ginoo. Huwag kayong mag-alala. Ngunit, mag-ingat po kayo kay Padre Damaso. Matuto ka sana sa nangyari sa iyong ama. May alalaman kayong tungkol sa nangyari sa aking ama. Alam ng lahat na iyong ama ay namatay sa bilangguan. Namatay po ang aking ama? Nakakatiyak ba kayong kilala na talaga ang aking ama? Siya ay mabait at maasahan. Ngunit nagkaroon sila matinding kaaway at ang taong ito ay walang kaawa-awa at siyang dahilan na nawasak si Don Rafael. At sino itong walang hiyang taong na tinutukoy mo, Teniente? Walang iba
kung hindi ang dating kura ng iyong bayan, si Padre Damaso. Hindi mo dapat sinasaktan ng isang Katolik. At kayo, hindi rin dapat kinukonsinti ang katangahan ng taong ito. Ginoo, gumising ka. Ginoo, tulong! Tulungan niyo ako! Ano pang hinihintay niyo? Hulihin niyo siya. Mi amigo, ba't kayo galit sa akin? Pinagtanggol ko lang naman ang aking sarili. Huwag mong tawagin amigo. Wala akong kaibigan na katulad mo. Oh, bingi ba kayo? Jakpin niyo sa dalhin sa kartel. Dali! Maria, bakit sobrang tahimik mo? Hindi mo lang ba ako tatanungin sa 7 taong ko pagkawala? Batid kong marami kang bansang napasyalan at higit na mas marami kang taong nakikilala. At sa mga taong iyong nakakausap, kilala mo ba ba ako? Lalo't batid kong maraming maririkit na kababaihan sa Riopan. Marami? Oo, ngunit maaari ko bang malimot ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot kung kasama ko tuwi na ang iyong mga alaala? At ang iyong napakatamis na tinig na kailanman ay hindi malalakwi sa aking isipan, lalo na't yun ang aking naging aliw nung ako'y nag-iisa. Maria, kahit hindi kita nakasama, ang iyong mga wangis ay parati ko pa rin nakikita sa mga ulan. Katulad sa isang lugar sa Italy, napakaliwalas ng langit na taling nakikiusap sa akin gaya ng iyong mga mata. Maria! Senyor Ibarra, ipagpaumanhin ninyo, Senyor, pero may dumating na sundo si Conde de Lara. Naroon at naghihintay daw sa labas ng inyong matalik na kaibigan. Oo nga pala't nakalimutan ko. Nang dahil sa iyo nakalimutan kong meron akong pananagutan. Kailangan kong umuwi sa aming bayan. Kailangan kong dalawin ang buntod ng aking ama. Buhay ko siyang iniwan. At ngayon gusto ko siyang dalawin kahit siya yung mauna. Kung sa gayon na hindi na kita mapipigilan pa, mag-iingat ka. Salamat. Kung ganun ay magpapaalam ako at Isabel. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Paumanhin, Ginoo. Alam niyo po ba kung saan nilipat ang libingan ng aking ama? May malaking krus yun. Wala na po ang krus na inyong Ginoo. Nasunog na po. At wala na din po diyan ang bangkay ng inyong ama. Bakit nga wala na? Sino ang nagsabing ilipat ang libingan ng aking ama? Huwag po kayong magalit sa akin, Ginoo. Utos po iyon ng kura. Sinong kura? Si Padre Damaso ba? Sumagot kayo, Ginoo. Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo? Hindi po, yung bagong kura po ng San Diego. Yung kura na mahilig manakit. Senyor, si Padre Salvi. Padre Salve, bakit niya ginawa ito? Ano ang pagkapuot ang nagtulak sa kanya upang tanggalang dignidad ang aking ama? Saan niyo dinala ang ama ko? Inutos mo sa akin ang kura na kaya yung bangkay ng inyong ama at ipalibing sa mga libingan ng mga intik. Inilipat niyo si Don Rafael sa libingan ng Dimenyagan. Insulto sa kanya iyon. Na ako'y maging bagong buhay sa San Diego. Maganda ang mga asal ng mga taga San Diego. Parang tulog ang sa paraiso. Ngunit sa paraisong ito, tila nakapasok si Lucifer. Ang San Diego ay tila pinasok ng isang demonyo, isang diablo, na may itim na balat, na nasunin at inigaw ang iyong mga anak. Lagi bang ganito ang buhay natin, kuya? Sana magkakasakit na lang ako para aalagaan nila ako. Para hindi na ako makakabalik dito.
Ikaw rin kuya, dapat magkakasakit ka rin para makakatakas na tayo bukas sa kura. Hindi maaari. Namatay tayong lahat at namatay si ina. At tayo sa gutom. Paano ang sasahurin mo sa buwang ito? 2 piso at may natanggap pa akong 3 mutya. Bayaran mo na lang ang sinabi nila na ninakaw ko kuya upang hindi na ako tatawagin magnanakaw. Ano si ina? Wala na siyang makain. At ano ang sabi na sa pusta na iyon? 2 orsa na ang ninakaw mo. 6 na kamay at 2 daliri. 1 piso sa bawat daliri. Ganoon po kalaki kuya. Naku po, paano ko po yung mababayaran kung ganito rin lang naman ninakaw ko na lang? Crispin, Tiyak na papatayin ako sa bugbog kung hindi lumitaw ang nanawawalang salapi. tiyak na mga anak si inay sa mutasan ng kura. Ayaw ko umuwi, natatakot at nahihiya ako kay inay. Nandiyan na pala sila. Sandali lang. O Pedro, ikaw lang pala yan. Ano bang inaasahan mo? Tabi nga. Para sana sa mga anak natin ang mga pagkain na yan. Ano bang gustong palabasin mo? Hindi ako kain? Hindi naman sa ganon. Sige, kumain ka na. Wala na akong gana. Kapag dumating ang mga anak natin, pagtabi mo ako ng pera, kaling sundo nila. Paano na mga anak ko? Ano kayang kakainin nila? Gutom na gutom pa naman sila. Wala kong kinalang baliw. Siguro ikaw ang kuma sa anak ko, no? Sabihin mo, sumagot ka! Asan ang mga anak ko? Si Crispin at si Basilio. Mga anak na magnanakaw. Sabi nila, magnanakaw daw sila. Pero hindi! Hindi sila magnanakaw. Ang bango! Ang bango-bango naman! Ang baho mo! Ang baho mo din! Kay gandang pagmasdan, paro-paro ngiting malapit tuwing o kanino, tamis na nagmula sa'yo. Namumulaklak saya, namumukat kay huli, nadudugtungan simulang palaisipan, hindi mapapantayan, hindi mapapalitan. Mga padre, Ginoo at Binibini, ipapatawad niyo, ngunit kailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama aking Kapitan General at sa darating mamayang ika-4 ng hapon. Kailangan ko pang maglinis sa bahay sa pagdating niya sapagkat sa tahanan ko sa itutuloy paalam. Katulad ng ama niya, yung ama niya ay namatay sa kartel, nag-iisang namatay sa kartel at iyong bangkay niya ay ipinatapon sa ilog. Sigurado ako nasa ilalim ng lupa ang bangkay niya. Naabot impyerno ang lalim. Bawiin niyo ang paninira niyo sa aking ama. Batid ko'y may minamahal rin kayong ama. Kaya ipagtatanggol niyo rin siya. Ang aking ama ay may respeto sa lahat ng tao, pobre man o hindi. Pakiusap, huwag! Utang na loob, Crisostomo. Crisostomo, isipin mo ang kinabukasan natin. Si Don Rafael ay may dignidad. Padre, sa loob ng 6 na taon ay hindi kami nabiyayaan ng anak ni Santiago. Gayunpaman, kami ay pinagpala ng kami ay dinala sa San Diego at kayo ay aming naging kaibigan.
Tila nabuo nga ang pangarap ng aking asawa noong ako'y nagdadalang tao. Ngunit wala siyang kamalay-malay kung paano nabuo ang sanggol sa aking sinapupunan. Na ang batang aking dinadala ay bunga ng iyong kasamaan. Padre, anong ginagawa natin dito? Pagumanhin nyo na mga padre, ngunit may gustong umausap sa inyo. Buenas tardes, mga padre. Padre Damaso, Padre Salve. Gumanhin yun na, Dunya Victorina. Pero mas makabubuti siguro kung kayo'y bumalik na lang pagkatapos namin magtanghalian para tayo'y makapag-usap. Depende, mga padre. Ngunit, naparito kami ng aking asawa para bigyang solusyon ang salamin tungkol kay Maria Clara. Batid namin, hindi kayo gustong makipag-isang dibdib si Maria Clara at si Cristobal Ibarra. Kaya nais namin gustong magpakilala ang isang binatang Peninsulares na karapat-dapat may pakasal kay Maria Clara. Sino ba yung pinansular na yan na sinasabi mo? Alfonso mio hijo! Padre Damaso, Padre Salve, ipinakilala ko sa inyo ang aking pamangkin Ginoong Alfonso Linares. Batid ko may nubyo ka na. Ngunit hindi siya magiging hadlang sa akin sapagkat handa akong patunayan ang sarili ko sa iyo, Pilipino. Wala kang halaga sa kanila, binata. Hindi ko agad ipilit ang aking sarili sa inyo, Pilipino. Oo, wala akong halaga sa inyo ngayon. Ngunit darating din ang araw makikita niyo ang aking halaga. Hindi interesado si aking Maria, iho. Ngayon nagkaharap na tayo at tila napahiwatig ko na ang aking niloloob at makakaalis ka na, Senyor. Muli, magandang araw sa inyo at paalam na. Sa pangalan ng hari at sa utos ng alperes, kayo'y aming dinarakip, Senyor Ibarra. At sa anong dahilan? Kayo dinalakit namin sa kasong perversion at sa pag-uudyak ng revelasyon. Senyor, mawalang galang na po, pero huwag kayong sumama sa kanila. Senyor, kung may papangako ninyo na kayo'y sasama na matiwasay at hindi tatakas, hindi ko kayo ipapagati. Kung ganun, tayo na. Akala ko hindi na kita makikita muli. Ako'y pumarito upang humingi ng tawad sa iyo, sapagkat hindi ko na matutupad ang pangarap nating dalawa. Hindi! Yan lang ay ikamamatay ng puso ko. Pisosto mo, ikaw ang pag-ibig ko, ikaw ang buhay ko. Ngunit ngayong gabi ay isa akong magiging ganap na pugante, mananatili lamang sa dilim, at ikakapayapan ng aking puso kung ikay lalayo na sa panglawan, at yayakapin ang liwanag sa iyong buhay. Maria, ikay bata pa, kaya pinapalaya na kita. Ibibigay ko ang kalayaan sa iyo. Paalam. Halika na, sasama na ako sa iyo. Isalin natin ang lahat ng ito. Hindi pa sa ngayon, mahal ko. Hindi ngayon, kailan pa? Ayoko na mawalay sa iyo, Crisostomo. Kung talagang hindi mo kayang subukan ang ating sumpaan, hindi na rin ako susuko. Kung ngayon ang sumpaan nating panghabang buhay kong panghahawakan. Makakapaghintay ka ba sa ating muli, mahal ko? Kahit ilang pitong paulit-ulit pa yun, mahal ko, hihintayin kita. Basta't buhay ka lang, mahal ko.
may natagpuan kaming mga bangkay. Hindi nila natamo kung sino, dahil sunog na sunog ang kanilang buong katawan. Diyos ko! At natagpuan namin ito sa katabi ng katawan ng isa. Sabi ni Kapitan Tiago ay patid niya kung kanino ito. Carita! Di ba sa iyo yan? Ibinigay ko ito kay Kristos na mabago siya malis. Sa panalangin at isa ng ating pag-ibig, mahal ko. Mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyo ang ating pag-ibig, pati na rin ang usad ng iyan. Diyos ko! Hindi! Hindi! Hindi ako maniniwala, Tia. Buhay ba si Kristos na mo? Gisingin niyo ako nung nanaginip lang